Hi guys, narito ang ika-130 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Simbaflame 295 sa pagbigay ng 200 Demon Spirit Coin, ganun din kay at Lunarbody Jero-R97 sa pagbigay ng 50 Spiritual Stone. Tara at simulan na natin ang kwento. Ngumiti lang si Long Tianming. Nagsimula na siyang ilabas ang kanyang lakas. Ginamit na rin niya ang kanyang Demon Spirit. Ipinakita ang dalawa sa kani-kanilang Demon Spirit form. Paano nangyari iyon? Si Long Tianming ay nag-isang katawan na sa kanyang Demon Spirit. Isang madilim na banal na dragon pala ito. Sabi ni Long Tianming, "Si Tu Bian, sumuko ka na. Matalino ka naman. Hindi mo ako mapapantayan." Agad sumugod si Long Tianming ng napakabilis, kasabay nito'y naglunsad siya ng pag-atake. Ngunit bahagyang nakaiwas si Tu Bian. Sa isip ni Tu Bian, noong una, ang lakas ni Long Tianming ay palaging nasa ibaba ko. Pero paano niya ako nalampasan sa loob ng maikling panahon at napalitan pa ang kanyang Demon Spirit? Totoo nga siguro ang sinabi ni Niel Li. Si Long Tianming ay miyembro na pala ng mga demonyo noon pa man. Kung matatalo ako ngayon, walang makakapigil kay Long Tianming. Agad ding bumuwelta ng pag-atake si Tu Bian, ngunit sinalo lamang ito ni Long Tianming. Sabi ni Long Tianming, wala nang pakialam kung susuko ka o hindi. Matagal na kitang hindi mapapantayan. Higit pa rito, ang iyong mga puwersa ay mas mahina kaysa sa akin. Umalis ka na. Agad umatake si Long Tianming, diretso kay Tu Bian. Gumuhit sa hangin si Tu Bian habang tumatalsik dahil sa lakas ng pag-atake. Hindi pala kalaban si Master Tu ni Long Tianming. Tingnan mo, natatalo na nga ang kanyang mga vanguardia. Napaubo ng dugo si Tu Bian. Bumalik din siya sa kanyang anyong tao. Sabi niya, halika rito, subukan pa natin. Boses Bian, natalo ka na. Wala nang dapat pang labanan. Ipinakita ang isang hierarch, nanalo si Long Tianming sa laban na ito. Reaksyon ni Long Tianming, humph. Masayang-masaya ang mga tauhan nito. Sa isip niya, ipahayag na ito. Sa isip ni Tu Bian, ang sekta ng banal na balahibo ay talagang mapupunta sa kanyang mga kamay. Sabi ng tauhan niya sa likod na may pag-aalala, Master. Sa isip ni Long Tianming, ang sekta ng banal na balahibo ay akin na. Napahawak sa ulo si Lu Piao at sumigaw, wika ng hierarch, kaya ang pwestong pansamantalang patriarka ay mapupunta kay. Nang may mapansin ito, sa isip ni Long Tianming, nanalo na ako. Bakit hinihintay pa nila ang pagpapahayag? Huwag sabihin na gusto nilang protektahan ang pwesto para sa anak nila. Hoy! Hindi pa nga ako nakikilahok. Tapos na agad. Hindi pa tapos. Ano? May paparating na isang grupo. Si Niel Li ay nandito na. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ng ating bida. Saad ni Yuyin, nagising na siya. Dumating na si Boss Niel Li. Oo, habang nakatayo lang ang ating bida sa tapat ni Long Tianming. Wika ng bida, ang aking liga ng mga demonyo ay hindi pa nakikilahok sa laban na ito. Paano ito matatapos bago pa man iyon? Sabi ni Long Tianming, Niel Li. Sa isip niya, hindi ba kamakailan lang siya naging miyembro ng silangang hukuman? Hindi nga nakilahok ang inyong liga ng mga demonyo sa mga pangunahing seleksyon. Ano ang karapatan mong makilahok dito? Oo, tama siya. Sabi pa ni Long Tianming, bukod pa rito, kamakailan mo lang sinalihan ang sekta ng banal na balahibo. Higit pa rito, hindi alam ang iyong pinagmulan. Sino ang nakakaalam kung isa kang especially iya mula sa sekta ng Diyos na demonyo? Ayos ka lang bilang isang ordinaryong disipulo, pero hindi ka karapat-dapat lumaban para sa pwesto ng pansamantalang pinuno ng sekta. Malamang nakainahinala ang taong ito. Angkop ba siya sa posisyon? Saad ng kalbo, narinig mo ba ang amo? Umalis ka na. Wala kang mga kwalifikasyon. Wika ng bida, kung mayroon ba akong mga kwalifikasyon, hindi nyo iyon magdedesisyon.
Dapat ninyong tanungin ang 5 hierarch kung mayroon ba akong mga kwalipikasyon. Mukhang hindi natutuwa si Long Tianming. Sabi niya, pinuno ng sekta at mga kagalang-galang na hierarch, hindi alam ang pinagmula ni Nieli at dapat tayong maging maingat. Higit pa rito, ang Liga ng mga Demonyo ay hindi nakilahok sa mga pangunahing seleksyon. Sa makatuwid, wala silang mga kwalipikasyon para sumali sa huling labanan. Napakikiusap ako sa karunungan ng mga hierarch. Ngumiti ito. Reaksyon ng hierarch, Hang. Wika ng hierarch, maaari kong garantyahan ang pagkatao ni Nieli. Walang problema. Pinapayagan ko ang Liga ng mga Demonyo na makilahok sa huling labanan. Gayunpaman, ang desisyon na ito ay hindi lamang akin. Dapat nating marinig ang mga opinyon ng ibang mga hierarch. Nagulat siya sa kanyang narinig. Sa isip ni Long Tianming, Humph, si Hierarch Marshall Sky ay ang pinuno ng sekta at ama ni Sito Bian. Malamang ginagawa niya ito dahil hindi siya masaya sa pagkatalo ni Sito Bian. Kaya niya itinutulak si Nieli. Pagkatapos ng lahat, si Nieli ay mas madaling kontrolin. Makinig tayo sa sasabihin ng iba. Napahawak na lang ang ating bida sa kanyang batok habang tumatawa sa kanyang isipan. Sa isip niya, tinanggap na ng mga hierarch ang aking regalo. Ang mga Reg Along maaaring magpalago ng lakas ng isang dalubhasa sa larangan ng martial ancestor ng malaki. Kalimutan na ang posisyon ng pansamantalang pinuno ng sekta. Sa dami ng mga elixir, malamang mabili ko ang buong sekta ng banal na balahibo. Sabi ng isang hierarch, sumasang-ayon ako at pinapayagan ko ang Liga ng mga Demonyo na makilahok sa huling labanan. Ano, hindi ba si Hierarch Linglong ay mula sa pamilyang Dragon Seal? Bakit hindi niya tinutulungan si Long Tianming? Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Sumasang-ayon din ako. Reaksyon ng mga manunood. Napalingon ang mga ito sa kabilang banda. Isang estudyante na nakakuha ng pagsang-ayon ng 5 hierarch. Hindi ka panipaniwala. Mahalaga pa ba ngayon kung siya ang magiging pansamantalang pinuno ng sekta o hindi? Wika ng bida, dahil sumang-ayon na ang 5 hierarch, maaari na ba, ang Liga ng mga Demonyo, makilahok sa laban na ito? Sa isip ni Long Tianming, ano? Sa pagkatao ni Nieli, hindi man lang siya dapat makapag-usap sa kanila. Sabi niya, dahil sumang-ayon na ang 5 hierarch, wala na akong masasabi. Pero, kahit sumali na ang inyong liga ng mga demonyo sa labanan, sisiguraduhin kong matatalo kayo. Wika ng bida, mananalo man ako o hindi, nasa akin iyon. Mas lumapit pa siya sa hukbo ng kalaban habang nakatingin siya sa hukbo ng kalaban. Sabi ni Long Tianming, ano ang ginagawa mo, lalaban ka mag-isa. Mag-isa lang ang ating bida. Ano kaya ang iniinom ni Nieli at bakit siya ganyan katiwala sa sarili? Ang kalabang koponan ay may karamihan sa mga dalubhasa sa larangan ng Heavenly Access, at mayroon pang ang 6 na daw ng mga kalaban sa larangan ng Dragon sa kanila. Wika ng bida, hindi naman iyon patas, di ba? Ayaw kong manabunot sa inyo. Sabi ni Long Tianming, ano ang ibig mong sabihin? Katawa-tawa, kung susuko ka na, tawagin mo na ang mga kasama mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Bata, bilasan mo. Sumuko ka na at huwag mong sayangin ang oras namin. Hoy, Liga ng mga Demonyo. Huwag kayong maging duwag na pagong. Mag-ingat kayo dahil ang 6 nating daw ng mga boss sa larangan ng Dragon ay lilipulin kayo. Sige, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay. Ito ay mistulang hudyat. Nags ilabas ang kanyang mga tauhan. Makikita ang dami nito, habang nakangiti lang ang bida. Sabi ni Long Tianming, ano? Mahigit 200 katao lang. At base sa kanilang aura, mukhang hindi man lang sila mula sa larangan ng Heavenly Access. Sa dami lang yan, wika ng bida, ang 200 na ito ay sapat na. Kung sa tingin niyo ay hindi, maaari pa akong tumawag ng karagdagan. Seryoso ba silang inaasahang lalaban kay Long Tianming gamit ang ganoong kaliit na bilang? Ano ang ginagawa nila? Nakatingin lang ang hierarch. Ganon din ang isa pang hierarch. Saad ng hierarch, hahaha.
Napakahusay nilang magtago ng kanilang mga aura, haha. Nakakatuwang bata ito. Mayroon pala siyang mahigit 200 daw ng mga dalubhasa sa larangan ng dragon. Saan kaya niya nahanap ang napakaraming dalubhasa? Maging ang ating sekta ng banal na balahibo ay mayroon lang ng kaunti mahigit sa 100 daw ng mga dalubhasa sa larangan ng dragon. Baka nagbigay siya ng mga banal na gamot sa kanyang mga tauhan, kung isa sa alang-alang na nagbigay siya sa atin ng napakarami. Pinuno ng sekta, iminumungkahi mo ba na nilikha niya ang mga dalubhasang ito gamit ang mga gamot? Tama iyon. Tingnan mo ang mga taong ito. Karamihan sa kanila ay nasa unang yugto ng Dao ng larangan ng dragon. Malamang kamakailan lang sila nakapagtagumpay mula sa ika-9 na yugto ng larangan ng Heavenly Access. Si Long Tianming ay talagang matatalo. Well, habang nakangiti lang ang bida, wika ng bida, dapat kayong lumabas din. Agad sumunod ang mga ito. Lumabas ang mga Sky Origin Divine Clan. Reaksyon ng mga manunood, ano? Sky Origin Divine Clan. 100 dalubhasa mula sa Sky Origin Divine Clan, lahat ay nasa daw ng larangan ng dragon. Aba, nakatingin lang ang mga hierarch. Inarkila ba ng batang ito ang lahat ng mga dalubhasang ito ng Sky Origin Divine Clan mula sa walang katapusang kalawakan? Narinig ko na ang bawat dalubhasa ng Sky Origin Divine Clan ay may napakataas na halaga, lalo na ang mga nasa daw ng larangan ng dragon. At ang batang ito ay nakakuha ng mahigit 100 sa kanila. Ang dahilan ay simple, dahil mayroon siyang napakaraming elixir, malamang na nagbenta siya ng bahagi nito para magkaroon ng napakalaking kayamanan. Kaya niya nakuhang arkilahin ang lahat ng mga miyembro ng Sky Origin Divine Clan. Well, napakakaunting alam natin tungkol sa kanya. Mahigit 300 dalubhasa sa daw ng larangan ng dragon. Ito ay isang puwersa na hindi dapat maliitin. Kung papayagan si Nieli na patuloy na lumago sa ganitong bilis. Anong uri ng maluwalhating panahon ang kanyang dadalhin sa sekta ng banal na balahibo? Nanlaki ang mga mata ni Long Tianming. Hindi maipaliwanag ang kanyang mukha. Napanganga na lang ito. Sabi niya, nagloloko siya. Mga Panginoong hierarch, nagloloko siya. Wika ng bida, paano ako nagloloko? May mga alituntunin ba laban sa mga dalubhasa ng Sky Origin Divine Clan na nakikilahok sa kompetisyon? Lahat sila ay aking mga tagapaglingkod. Hindi ba sila maaaring makilahok sa kompetisyong ito? Ang mga salita ni Nieli ay may katuturan. Kahit na ibukod natin sila, magkakaroon pa rin ng 100 dalubhasa sa daw ng larangan ng dragon, samantalang si Long Tianming ay may 6 lang. Saad ng hierarch, si Nieli ay hindi nanloko sa pagdadala ng kanyang mga tagapaglingkod sa labanan. Sa isip ni Long Tianming, ang 5 hierarch ay nasa panig na ni Nieli. Anong mga paraan ang ginamit ni Nieli? Matagal ko nang inihahanda ito. Napakarami ko nang isinakripisyo para dito. Buwisit, habang tumutulo ang pawis nito. Sabi ni Long Tianming, bastardo, naiintindihan ko na. 5 hierarch, ipakita ang inyong karunungan. Sa mga disipulo ng sekta ng banal na balahibo, sino ang posibleng magkaroon ng ganoong kalaking kayamanan? Para markila ang mahigit 100 dalubhasa ng Sky Origin Divine Clan. Tiyak na sinusuportahan siya ng angkan ng mga demonyo. Isa siyang especially iya sa ating sekta ng banal na balahibo. Nagtaka ang ating bida. Sabi pa ni Long Tianming, hindi natin siya maaaring payagang maging patriarka ng sekta ng banal na balahibo. Kung gagawin niya iyon, ang ating kinabukasan ay mapapahamak. Isang ordinaryong disipulo na may ganoong kayamanan sa murang edad. Ito ay lubhang kainahinala. Wika ng bida, ano pa ang inyong mga paratang? Sabihin mo na lang. Biglang lumuhad si Long Tianming. Sabi niya, 5 Panginoong hierarch, para sa kapakanan ng sekta ng banal na balahibo, hindi natin maaaring ipagkatiwala ang awtoridad ng ating sekta sa taong ito. Nag-iisip ang hierarch. Ganon din ang iba pa. Sa isip ng hierarch, ang halaga ng mga elixir na iyon ay higit pa sa posisyon ng patriarka.
Higit pa rito, gamit ang mga daang dalubhasa sa larangan ng dragon, may kakayahan siyang baligtarin ang buong sekta, kahit na hindi siya maging patriarka. Saad ng Hierarch, Long Tianming, hindi tama na akusahan mo ang isang kapwa-miyembro ng sekta. Walang ebidensya, sabi ni Long Tianming, pinuno ng sekta, huwag kang malilinlang. Bigyan mo ako ng isang buwan, at tiyak na makakahanap ako ng ebidensya ng kanyang pakikipag-ugnayan sa ating mga kaaway. Saad ng Hierarch, Long Tianming, si Nia Li ay aking sariling disipulo. Inaakusahan mo siyang nakikipag-ugnayan sa kaaway at niloloko ang sekta. Inaakusahan mo rin ba ako? Sabi ni Long Tianming, Panginoong Hierarch Skycloud, hindi ko kailanman gagawin iyon. Umaasa lang ako na hindi ka maaapektuhan ng taong ito. Sa isip ni Long Tianming, bakit ang mga Hierarch ay sumusuporta kay Nia Li, dahil lang ba sa kanyang hukbo? Saad ng Hierarch, Long Tianming, bilang isang inapo ng aking pamilyang Dragon Seal, dapat kang magpakita ng kaunting kabutihan. Dahil natalo ka na, ang posisyon ng pansamantalang pinuno ng sekta ay natural na mapupunta kay Nia Li. Sa isip ni Long Tianming, kahit ang aking lola ay nasa panig niya. Ano pa ang magagawa ko? Dapat ko bang isuko ang posisyon ng pinuno ng sekta ng ganito? Napakarami kong pinaghirapan. Bakit parang ganito ang pakikitungo sa akin ng langit? Reaksyon ng bida, Ham. Sa isip ng bida, batay sa takbo ng kanyang nakaraang buhay, sa sandaling si Long Tianming ay maging pansamantalang pinuno ng sekta, dadalhin niya ang sekta ng banal na balahibo sa kapahamakan. Gaano man katalino si Long Tianming, paano niya ako mapapantayan? Ako na may 2 buhay na karanasan. Ngunit ang kinababahalaan ko ay hindi lamang si Long Tianming, kundi ang buong Demon God Sect. Sabi ng ating bida, nagpapasalamat ako sa suporta ng mga Hierarch. Kung tatanggapin ko ang tungkulin bilang Sect Master, tiyak na mag-aakit ang Divine Feather Sect ng mas maraming martial ancestor realms. Walang alinlangan na pangungunahan ko ang sect tungo sa tunay na kaluwalhatian. Tumango ang mga Hierarch. Tumawa si Long Tianming. Tumawa pa ito ng tumawa. Sigaw ni Long Tianming. Sa anong dahilan mo sinasabi na kaya mong tanggapin ang tungkulin bilang Sect Master? Ano ang nagpapalagay sa iyo na kaya mong pangunahan ang Divine Feather Sect tungo sa kaluwalhatian? Ang sinuman ay kayang magsalita ng malalaki ng walang katotohanan. Sino nga ba ang maniniwala sa iyong kalokohan? Sabi ng Hierarch. Long Tianming, napakaangahas mo. Maririnig ang bulong-bulungan ng mga nanunood. Sabi ni Long Tianming, Sect Master, sana'y huwag kayong maimpluwensyahan ng taong ito. Sa isip ng bida, talaga bang naniniwala siyang binili ko ang kanilang katapatan gamit ang pera? Kahit natanggihan ko ang posisyon bilang Sect Patriarch, mamamanhik pa rin nila akong tanggapin ito. Sabi ng Hierarch, Long Tianming, ang pagiging may higit sa 300 eksperto ni Nia Li sa Dao of Dragon Realm ay katibayan ng kanyang lakas. Wala tayong dapat ikabahala, sabi pa ng isang Hierarch. Long Tianming, ipinakita mo ang kawalang galang sa iyong mga nakatatanda. Ang lahat ng posisyon at katayuan ay ibabawi, at ikaw ay pinarusahan ng 10 buwang house arrest upang pag-isipan ang iyong mga pagkakamali. Sabi ni Long Tianming, hindi. Paano nangyari ito? Paano ako natalo? May lumapit na 2 tauhan kay Long Tianming. Inalalayan ito. Reaksyon ng mga tauhan ni Long Tianming. Boss! Lumingon ang isang Hierarch. Ako si Marshal Sky. Ipinapahayag ko na ako ay magbabakwit at magpapatakbo mula sa likuran ng mga eksena. Ang posisyon ng Sect Master ng Divine Feather Sect ay ibibigay kay Nia Li. Sect Master. Ano? Paglaktaw sa acting Sect Master at direktang pag-aatas sa kanya bilang Sect Master. Nagkatinginan ang dalawang ito. Inaalay namin ang aming paggalang kay Sect Master Nia. Inaalay namin ang aming paggalang kay Sect Master Nia. Sa isip ng bida, ipinapakita ba nila ang kanilang suporta sa akin? Kung gayon, tatanggapin ko ito.
Sabi ng bida, mula sa araw na ito, ako, si Nia Lee, ang mangangasiwa sa Divine Feather Sect. Sa loob ng isang buwan, muling bibigyang kahulugan ko ang mga patakaran ng ating sect. Lahat ng mga disipulo ay dapat sumunod sa aking mga utos. Ako, si Nia Lee, ay nanunumpa na pangungunahan ang Divine Feather Sect tungo sa kaluwalhatian. Makikita ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan. Ganon din ni Yuyin. At ng marami pang iba. Sect Master Nia Lee. Sect Master Nia Lee. Nagkaroon ng pagdiriwang. Maririnig ang mga usap-usapan. Wow! Ang seremonya ng pag-inaugurasyon ng Sect Master. Ang ganda. Hindi ko nga kilala ang kasalukuyang Sect Master. Karapat-dapat ba siya sa posisyon? Tanga, hindi mo nga kilala ang nakaraang Sect Master. Anong kakayahan mayroon si Nia Lee? Kahit si Situ Bian ay mas angkop pa sa kanya, di ba? Dahil ito ay inordenahan ng 5 hierarch, tanggapin na lang natin ito. Gusto ko talagang makita kung paano kontrolado ng binatang ito ang buong Divine Feather Sect. Ang lahat ng mga disipulo ng Divine Feather Sect ay maaaring makatanggap ng 10 tabletas batay sa kanilang antas ng paglilinang. Sabi ng bida, gamit lamang ang isang tableta, ang mga ordinaryong disipulo ay maaaring maabot ang Heavenly Access Realm. Sa itaas ng Heavenly Access Realm, mapapahusay din ito ang paglilinang ng isa sa ilang mga antas. Bukod pa rito, ang bawat disipulo na umabot sa Heavenly Access Realm ay maaaring makakuha ng isang natitirang paglago ng rate ng Dragon Bloodline Demon Spirit. At ang mga eksperto sa Dragon Path Realm ay maaaring makakuha ng God Growth Rate Demon Spirit. Masayang-masaya ang mga tao. Kinuha ko lang ang elixir. At ang bottleneck na hindi ko mabasag sa loob ng maraming taon ay nalampasan na. Ang aking paglilinang ay umuunlad ng mabilis. Ang aking paglilinang ay direktang umunlad ng isang yugto. Nagsimula nang may mag-transform sa Demon Spirit. Wow! Ito ang kapangyarihan ng Dragon Bloodline. Wow! Ha! Ang ating Divine Feather Sect ay hindi matatalo. Kinuha mo na ba ito? Oo, kinuha ko na. Pagkatapos mabasag ang 3 yugto, maaari kang makatanggap ng isa pang elixir. Para sa bawat pagsulong sa realm, gagantimpalaan ka ng 10 elixir. Kapag naabot mo na ang Heavenly Access Realm, makakakuha ka ng isang natitirang paglago ng rate ng Dragon Bloodline Demon Spirit. Kapag naabot mo na ang Tao of Dragon Realm, makakakuha ka ng 3 mas malalakas na elixir at God level. Growth Dragon Bloodline Demon Spirits. Tungkol naman sa mga traidor, sila ay walang awan na papatayin. Ang mga elixir na ibinigay ng Sect Master, nagtataka ako kung anong uri ng mga elixir iyon. Sino ang nakakaalam? Mabuhay ang Sect Master at sana'y mamuno siya sa mundo. Ang mas mabilis nating paglilinang, mas maraming spirit medicine ang ating makukuha. At mas mabilis tayong makakapaglinang. Huwag mong isipin na maiwanan mo ako. Maririnig ang ingay sa paligid. At sa iba pang lugar. Ang Mountain Gate ng Divine Feather Sect ay matagal nang nakasara. At wala tayong balita mula sa ating mga tagaloob. Ano ba ang kanilang ginagawa? Tuloy-tuloy lang ang ingay sa kapaligiran. Sabi ni Lu Piao, Nia Lee, ayon sa iyong mga tagubilin, nagpadala ako ng 100 Dragon Path Realm Experts kay Duzi at 200 kay Ninger at Zion. At, bla, makikita sa likod ang mga piling disipulo ng sect. Bukod pa rito, nagpadala kami ng maraming tabletas at demon spirits sa Divine Feather Sect Mansion. Upang tumulong sa kanilang paglilinang at mapahusay ang kanilang lakas. Sa hinaharap, ang ating mga puwersa ay magiging naruroon sa lahat ng pangunahing sects. Sabi ng bida, naiintindihan ko, paano ang pag-unlad ng iyong paglilinang? Sabi ni Gubei, ang iyong elixir ay talagang kahanga-hanga. Lahat tayo ay umabot na sa Tao of Dragon Realm. Sabi ng bida, magaling. Sabi ni Xingyun, Nia Lee, kailan mo balak kumilos laban sa Demon God Sect? Sabi ng bida,
Kumilos laban sa Demon God Sect. Kailan ko ba nasabi na balak kong kumilos laban sa Demon God Sect? Reaksyon ni Xingyun. Ano? Sabay ngumiti ang ating bida. Sabi ni Xingyun, sa nakalipas na ilang taon, nakaranas tayo ng malaking tunggalian sa kanila. Patuloy nilang pinaplano ang ating pagpuksa. Ngayon na ang ating sect ay naging mas malakas, hindi na natin matatagalan ang kanilang mga aksyon. Ipinakita si Lu Piao. Ganon din si Yuyin. Sabi ng bida, bakit magmadali? Ang ating Divine Feathers Sect ay isang mapayapang sect. Kung ang Demon God Sect ay hindi kumilos laban sa atin, hindi rin tayo kikilos laban sa kanila. Ang lahat ng mga disipulo ay dapat manatili sa sect. At sabihin sa lahat ng iba pang mga disipulo sa ibang sects na bumalik sa Divine Feathers Sect. Hanggat ang Demon God Sect ay hindi tayo inaaway, hindi tayo ang unang kikilos. Una, mananatili tayong nakasara sa loob ng 5 taon, saka natin titingnan. Sabi ni Gubei, 5 taon. Marami tayong spirit medicines at holy medicines pagkatapos ng 5 taon. Hindi ba't? Ang oras ay mas mahalaga pa para sa Divine Feathers Sect. Bukod sa patuloy na paglilinang ng Heavenly God Cultivation Technique, sinimulan na rin ni Li na turuan ang iba't ibang top-level technique sa mga piling nasa paligid niya, isang nakakatakot na puwersa ang mabilis na tumataas sa loob ng Dragonic Ruins Realm. Habang ang ibang pangunahing sects ay wala pa ring kamalayan dito. Makalipas ang 6 na buwan, maraming deity roots mula sa kalapit na deity lakes ang kinuha ni Li. Sa isang iglap, ang Divine Feathers Sect ay naging isang napaka-misteryosong pag-iral. Dahil ang mga pintuan ng sect ay nakasara, halos walang mga disipulo ang nakikita. Kahit ang ibang sects ay hindi makakuha ng anumang balita tungkol sa Divine Feathers Sect. Mga batch at batch ng mga kayamanan ang binili ng Divine Feathers Sect at dinala sa loob ng sect. Walang nakakaalam kung bakit gusto ng Divine Feathers Sect na bilhin ang mga bagay na iyon at, sa parehong panahon, hindi nila alam kung paano nakakuha ang Divine Feathers Sect ng napakalaking kayamanan. Ang paglilinang ni Li ay umabot na sa 3 stage daw of Dragon Realm, ang bilang ng mga disipulo na umabot sa Daw of Dragon Realm ay umabot sa 10,000. Si Yuyan ay umabot na sa 3 stage ng Martial Ancestor Realm. Tungkol naman kay Jin Dan, ang kanyang gana ay lumalaki ng lumalaki, kahit si Li ay hindi makaramdam ng antas ng paglilinang ni Jin Dan. Sa isip ng bida, kinuha na rin ng mga hierarch ang bagong nilutong elixir. Hindi ko alam kung gaano na ang pag-unlad ng kanilang paglilinang. Ang 5 hierarch ay ang mga haligi at tagapag-alaga ng Divine Feathers Sect. Kapag sila ay naging mas malakas, ang sect ay magkakaroon ng matatag na pag-unlad. Sabi ni Lu Piao, ni Li, nagpadala na ng sagot sina Du Zi at Ninger. Sabay abot sa bida ng mga papel. Sabi ni Lu Piao, kumusta na sila? Sabi ng bida, maayos naman sila. Sabi ni Lu Piao, tiyak na. Sa napakaraming magagandang bagay at sa iyong buong suporta, kahit ako pa, magagawa ko rin ang mabuti sa mga sects na iyon. Sabi ng bida, huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang panahon, magkakaroon ka ng pagkakataong umalis sa sect. Magtiis ka lang ng kaunti. Si Zion ay nasa Heavenly Note Sect. Dahil sa kanyang kamanghamanghang talento, siya ay naging ang pinakamapagmataas na disipulo ng kanilang sect master. Siya ay walang alinlangang ang nangungunang kandidato upang maging susunod na sect master. Si Ninger ay maaaring hindi isang kandidato para sa susunod na sect master. Ngunit nakakuha siya ng maraming eksperto at naging isang hindi matitinag na puwersa sa loob ng Heavenly Note Sect. Kahit na ang ating ibang mga kapatid ay maaaring hindi kilala, nakaipon din sila ng malaking kapangyarihan. Sabi ni Lu Piao, gaano pa katagal bago ang ating Divine Feathers Sect ay magiging kilala? At ipakita sa mundo ang tunay nitong lakas. Sabi ng bida, malapit na ang araw, mas mabuting ituon mo ang iyong paglilinang. Sabi ni Lu Piao,
Sige, gaya ng sinabi mo. Pagkatapos ng pagtatago, mamumuno ako ng isang grupo ng mga kapatid upang ipakita ang ating lakas sa mga masasamang sects na iyon. Sabi ng bida, ngunit mag-ingat kayo. Ang mga sect masters at elders ng mga sects na iyon ay nasa martial ancestor level. Natigilan siya. Sabi ni Lu Piao, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ay makaka-breakthrough na rin tayo sa martial ancestor level. Sa isip ng bida, sa totoo lang, gamit ang ating mga resources, ang pag-abot sa martial ancestor realm ay hindi isang napakahirap na gawain. Gayunpaman, ang martial ancestor ay hindi ang katapusan. Kung ang Demon God sect ay mapuksa, tiyak na mag-aalerto ito sa Saint Emperor. Master, aayusin ko ang mga lumang at bagong sama ng loob. May lumilipad na isang grupo. Bumaba ito sa Feather Sect. Sabi ng kalbo, Young Master, ito ang pintuan ng Divine Feather Sect. Dapat ko bang tawagin sila? Sabi ng isa, Yan San, tanghali pa lang. Bakit ang mga pintuan ng Divine Feather Sect ay mahigpit na nakasara? Sabi ng kalbo, iulat ko sa Young Master. Ang Divine Feather Sect ay tila nasa kaguluhan. Posible na may mga panloob na kaguluhan, dahil sila ay nasa pagtatago sa loob ng 6 na buwan. Walang balitang lumabas mula sa loob ng sect. Ayon sa aming haka-haka, malamang na isang martial ancestor level powerhouse ang namatay, na nag-ugas sa pundasyon ng sect, kaya sila ay nasa pagtatago. Ling Kong, Young Master of Lingyun Sect. Martial Ancestor Expert died. Oh, dear. Ang ating Lingyun Sect ay isang kaanib na sect ng Divine Feather Sect. Habang humihina ang Divine Feather Sect, ang ating mga teritoryo ay patuloy na sinasalakay ng Demon God Sect. Marahil ay oras na upang maghanap ng bagong suporta. Sa isip ni Ling Kong. Sa panahong ito, ang ating Lingyun Sect ay nasa malaking panganib. Orihinal kong nais humingi ng tulong sa Divine Feather Sect. Ngunit mukhang nahihirapan ang Divine Feather Sect na protektahan ang sarili nito. Sabi ni Ling Kong, Yan San, ibigay mo ang aming notice of visit. Agad sumang-ayon ang kalbo. Opo, habang nag-iisa ang kalbo. Sabi ng isang bantay, Hello, nagulat ang kalbo. Wow, sabi ng isang disipulo, Young Master of Lingyun Sect. Hintayin mo rito, hihingi ako ng tagubilin mula sa ating sect master. Sabi ng kalbo, 6 na buwan na ang nakalipas mula noong tayo, Lingyun Sect, ay bumisita sa Divine Feather Sect. Nagtataka ako kung ano ang sitwasyon ni Sect Master Situ. Sabi ng disipulo, oh, baka hindi ninyo alam ito. Ngunit si Sect Master Sito ay naihatid na ang pwesto ng Sect Master sa ating bagong Sect Master. Napalingon si Ling Kong. Sabi niya, maaari ko bang malaman ang pangalan ng bagong sect master na ito? Sabi ng disipulo, ang ating bagong sect master ay nagngangalang ni Li. Sa isip niya, tiyak na wala silang ideya kung gaano kalakas si sect master niya. Ayon kay Ling Kong, mukhang nasa matinding panganib nga ang sekta ng banal na mga balahibo. Sa isip niya, pagpapahintulot sa isang hindi kilalang tao na maging pinuno ng sekta. Tiyak na malaki ang pagbaba ng lakas nila. Kaya pala mahigpit na nakasara ang mga pintuan ng sekta. Sabi ng kalbo, binata, ano ang gagawin natin ngayon? Habang nag-iisip si Ling Kong, kumislap ang kanyang mga mata. Mamaya, kapag nakita na natin ang bagong pinuno ng sekta, huwag nating sabihin na humihingi tayo ng tulong. Sabihin natin na nandito tayo para manligaw. Sabi ng kalbo, panliligaw. Sabi ni Ling Kong, tama, kay Long Yuyin ng pamilyang Dragon Seal. Sabi ng kalbo, matalino ang batang pinuno. Kung mapapangasawa mo si Long Yuyin, para na rin tayong nakikipag-alyansa sa sekta ng banal na mga balahibo. Makakahingi pa rin tayo ng dagdag na puwersa sa ibang lugar, 1 bato, 2 ibon. Sabi ni Ling Kong. Oo, tumingin si Ling Kong sa paligid. Sa isip niya, mula noong handaan kung saan nakita ko ang mga mata ni Long Yuyin, hindi ko na siya makalimutan.
Dahil sa kapangyarihan at katayuan ng sekta ng banal na mga balahibo at ng pamilyang Dragonsil noon, hindi ako karapat-dapat sa kanya. Ngunit ngayon nahamina na ang sekta ng banal na mga balahibo, sa wakas. Sabi ng disipulo, inaanyayahan kayo ng pinuno ng sekta. Pumasok na kayo. Nagulat ang dalawa. Sabi ni Lingkong, salamat sa inyong tulong. Pumunta na si Lingkong sa ating bida. Magkikita ang ating bida na nakaupo sa isang trono. Ni Li, pinuno ng sekta ng banal na mga balahibo. Daw ng kaharian ng dragon. Sabi ni Lingkong, binata, pero umabot na pala ang kanyang paglilinang sa daw ng kaharian ng dragon. Ang kanyang aura ay perpektong nakahalo sa kapaligiran, kahanga-hanga nga. Gayunpaman, ang magkaroon ng isang tao sa daw ng kaharian ng dragon bilang pinuno ng sekta. Saan napunta ang lahat ng makapangyarihang individual ng sekta ng banal na mga balahibo? Maaaring lahat ng eksperto sa antas ng ninuno ng pakikipaglaban ng sekta ng banal na mga balahibo. Sabi ng bida, mukhang ikaw ang batang pinuno ng sektang Lingyon. Nakita ni Lingkong si Yuyin. Sa isip ni Lingkong, oh, siya nga, ang babaeng matagal ko nang inaasam. Parang mas maganda at nakakaakit pa siya ngayon kaysa noon. Wala na ang dating talas ng kanyang mga mata. Pero namumula ang kanyang pisngi, sobrang pula. Ang bawat galaw niya ay may kakaibang alindog. Ang kanyang nakakaakit na figure ay talagang nakakabilib. Napansin ito ni Yuyin. Sabi ni Lu Piao, hoy, tao ng sektang Lingyon, ano ang sadya ninyo rito? Kung may sasabihin kayo, bilasan ninyo. Huwag ninyong sayangin ang oras dito. Sabi ng kalbo, hindi ba kayo masyadong bastos? Pinatigil ito ni Lingkong. Sabi ni Lingkong, kalahati ng taon na ang nakalipas mula noong huli akong bumisita sa sekta ng Diyos ng mga balahibo, hindi ko alam kung kumusta na ang dating pinuno ng sekta. Ito ang unang pagkikita ko kay pinuno ng sekta ni Li. Isang karangalan. Mayroon nga po kaming kahilingan sa pagpunta namin dito ngayon. Sa isip ni Lingkong, bastos ang ugali ng lalaking iyon. Maliwanag na sinasadya ito ng bagong pinuno ng sekta. Ano kaya ang tunay niyang intensyon? Sabi ng bida, haha, medyo bastos ang kapatid kong si Lu Piao, patawarin mo na siya, binata Ling. Pero ano ba talaga ang dahilan ng personal mong pagbisita, binata Ling? Ganito iyon. Ang sektang Lingyon at ang sekta ng banal na mga balahibo ay matagal nang magkaibigan. Pinatigil ito ng ating bida. Teka lang, nagulat si Lingkong. Sabi ng bida, binata Ling, kailangan kitang iwasto sa puntong ito. Ang sektang Lingyon ay matagal ng isang subordinate sect sa sekta ng banal na mga balahibo. Sa isip ni Lingkong, abat ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganyan. Peke ba ang pagbagsak ng sekta ng banal na mga balahibo? O nagsisinungaling ba siya? Habang kung ano-ano ang pinagsasabi ng kanyang kasamahan sa likod. Pinatigil niya ito. Sabi ni Lingkong, nadulas ang dila ko. Totoo nga ang sinasabi mo, ang sektang Lingyon ay isang subordinate sect sa sekta ng Diyos ng mga balahibo. Sa isip ng bida, medyo kalmado pa rin ang taong ito. Mukhang ito ang kanyang intensyon sa pagbisita. Sabi ni Lingkong, ang pagbisita ni Lingkong sa sekta ng banal na mga balahibo ay para humingi ng. Sabi ng bida, oh, ano kaya ang sadya rito ni binata Ling? Sa isip niya, hindi nakakagulat na may pagdududa ang labas ng mundo sa lakas ng sekta ng banal na mga balahibo matapos tayong magtago ng matagal. Panahon na para ipakita ang ating kakayahan. Sabi ni Lingkong, ganito iyon. Noong pumunta si Lingkong sa sekta ng banal na mga balahibo noon, aksidenteng nakita niya ang isang dalaga. Iniisip niya ito araw-gabi, hindi niya ito makalimutan. Ang pagbisita niya sa sekta ng banal na mga balahibo ngayon ay para manligaw. Sabi ng bida, oh, aling dalaga kaya ang nakapagpabilib kay binata Ling ng ganoon? Sabi ni Lu Piao, ha, as expected, mag-ingat sa mga estrangherong may dalang regalo, hindi palaging mabuti ang intensyon.
Ano naman ang pakialam mo kung magaganda ang mga babae sa sekta ng banal na mga balahibo? Sasabihin ko sa iyo, ang magagandang bagay ay hindi dapat ibigay sa mga tagalabas. Pwede kayong pumunta sa sekta ng banal na mga balahibo para magnakaw ng pera, pero wala kayong magagawa para magnakaw ng magagandang babae. Habang nakatingin lang ang bida, sabi ni Lingkong, pinuno ng sekta ni Li. Ang liligawan ko ay si Long Yuyin mula sa pamilyang Dragon Seal. Habang nakatingin lang si Yuyin, sabi ni Lu Piao, ano, ang lakas ng loob mong mag-asam kay Miss Long. Tingnan mo muna ang sarili mo. Para kang polaka na nagnanasa sa laman ng isang sisni. Nakatingin lang si Lingkong kay Lu Piao. Sabi ni Lingkong, pinuno ng sekta ni Ye, hindi ko alam kung sino ang taong ito. Bakit niya kami tinatrato ng ganito kabastos? Sabi ng bida, kapatid ko siya, ang pangalan niya ay Lu Piao. Sabi ni Lingkong, kahit kapatid pa siya ng pinuno ng sekta ni Ye, masyadong bastos. Sigaw ng mga tauhan ni Lingkong. Binata, kung alam lang namin na kontrolado ng mga taong ito ang sekta ng banal na mga balahibo, hindi na sana kami pumunta. Bakit hindi na lang humiwalay ang sektang Lingyon sa sekta ng banal na mga balahibo? Humiwalay na tayo, sabi ni Lingkong. Umatras kayo, huwag kayong magsalita ng kalokohan. Agad sumang-ayon ang mga tauhan nito. Opo, sa isip ni Lu Piao. Bilang isang subordinate sect, ang sektang Lingyon ay laging maingat at sumusunod. Sa aming lugar, pagkukunwari, sabi ni Lingkong. Nagpapanggap lang siya para magmukhang mapagpakumbaba. Hindi namin inaasahan na nagpalit na ng pinuno ng sekta ang sekta ng banal na mga balahibo nang pumunta kami ngayon. Mukhang hindi magiliw ang pinuno ng sekta niya sa sektang Lingyon natin. Sabi ng bida, binata Ling, owa ka na, ang pagiging mabait at mapagbigay sa mga tao ay isang magandang tradisyon ng sekta ng banal na mga balahibo. Ikaw, bilang pinuno ng sektang Lingyon, pumunta ka sa sekta ng banal na mga balahibo pero hindi ka nagpakita ng magandang asal. Nakita mo ang pinuno ng pangunahing sekta pero hindi ka nagbigay galang. Talaga bang ang sekta ng banal na mga balahibo ang hindi magiliw, o ang sektang Lingyon ang bastos? Nanlaki ang mga mata ni Lingkong. Ito, sa isip niya. Walang problema sa akin ang lumuhod sa harap ng Hierarch Marshal Sky. Pero ang bagong pinuno ng sekta na ito ay mas bata pa sa akin, paano ako luluhod? Sabi ng bida, haha, binata Ling. Ang sektang Lingyon ay maituturing pa ring isang subordinate sect ng sekta ng banal na mga balahibo. Normal lang na medyo hindi kasanay dahil kakakuha ko lang. Hindi ko na ipagpipilitan. Maglalaban tayo sa sekta ng Diyos na demonyo maya-maya. Kailangan pa rin natin ang tulong ng sektang Lingyon. Ano sa tingin mo, binata Ling? Sabi ni Lingkong, maglalaban sa sekta ng Diyos na demonyo. Nababaliw na ba kayo? Sabi ng bida, haha, hindi naman kami nababaliw. Sa isip ni Lingkong. Noong panahon ni Hierarch Marshal Sky, ang lakas ng sekta ng banal na mga balahibo ay mas mahina kaysa sa sekta ng Diyos na demonyo. Ngayon na wala na ang Diyos ng langit at ulap, gusto ng bagong pinuno ng sekta na ito na pamunuan ng sekta ng banal na mga balahibo para sugpuin ang sekta ng Diyos na demonyo. Sabi ng bida, gusto mo bang maglakad-lakad sa sekta ng banal na mga balahibo? Sabi ni Lingkong, sige, tatanggapin ko na lang ang alok mo. Sige, binata Ling. Pakiusap. Ano ba talaga ang binabalak ng pinuno ng sekta niya na ito? Sino nga ba ang kagubatan na ito? Bakit ang yaman ng spiritual energy dito? Daan-daang beses na mas malakas kaysa sa labas. Kahit isang spiritual ay walang ganitong kapangyarihan ng langit. Habang naglalakad ang grupo ng ating bida, pinuno ng sekta, pinuno ng sekta, pinuno ng sekta. Sabi ng bida, magpatuloy sa pagsasanay. Opo, pagsasanay, pagsasanay. Mukhang lahat ng mga taong ito ay nasa daw ng kaharian ng dragon. Wow! Sinadya bang ilagay dito ng sekta ng banal na mga balahibo ang mga taong ito para makita natin?
Ano naman ang ipagmamalaki sa ilang eksperto sa Dao ng Dragon? Meron din kami niyan. Oh, tingnan ninyo doon. Mukhang isang uri ng formation. Ginagamit nila ang mga spirit stones para gawin ito. Kaya bang kayanin ng sekta ng banal na mga balahibo ang ganitong klaseng pagsasanay? Ngumiti ang ating bida, sa isip ni Lupiao. Talaga, sa lakas natin ngayon, bakit pa natin kailangan ang sektang Lingyon? Hindi na kailangan pang dalhin sila rito. Saan tayo pupunta? Oh, malapit na tayong makalabas sa kagubatan. Habang naglalakad sila kasama si Lingkong. Nagulat ito, sa isip niya, anong klaseng formation ito? Ang nakakatakot na aura ay sumasalpok sa amin na parang tsunami. Sa hanay ng bundok na ito, mayroong libu-libong aura ng Dao ng Dragon. Kahit isang master sa antas ng ninuno ng pakikipaglaban ay agad na mamamatay kung papasok sila sa formation na ito. Saan nakuha ng sekta ng banal na mga balahibo ang napakaraming eksperto sa Dao ng kaharian ng Dragon? Normal lang para sa isang maliit na sekta tulad ng sektang Lingyon, ang magkaroon ng 12 o 20 eksperto sa Dao ng Dragon ay maganda. Ilang daan lang ang eksperto sa Dao ng kaharian ng Dragon sa mga pangunahing sekta ng Diyos, pero libu-libo ang nandito. Hindi lang libu-libong eksperto sa Dao ng kaharian ng Dragon. Mayroong 13 eksperto sa antas ng ninuno ng pakikipaglaban sa kanila. Sa isip ni Lingkong. Akala ko nang isara ng sekta ng banal na mga balahibo ang kanilang sekta, lubhang hamina ang kanilang lakas. Lumalabas na hindi hamina ang sekta ng banal na mga balahibo, kundi lang beses pang mas malakas kaysa noon. Ang sinabi ni Nieli tungkol sa pakikipaglaban sa sekta ng Diyos na demonyo. Hindi biro, sa isip ng ating bida. Ang sekta ng banal na mga balahibo ay may 5 eksperto sa antas ng ninuno ng pakikipaglaban noon. Ngunit dahil sa pampasigla ng aking elixir, maraming eksperto sa Dao ng kaharian ng Dragon ang nagsimulang sumulong sa antas ng ninuno ng pakikipaglaban. Hindi magtatagal, lalong dadami ang mga eksperto sa Dao ng Dragon na papasok sa antas ng ninuno ng pakikipaglaban. Sa panahong iyon, ang sekta ng banal na mga balahibo ay aakyat sa isang bagong tuktok. Habang lumalakas ang sekta ng banal na mga balahibo, lalong lumalapit ako sa aking layunin na pag-isahin ang kaharian ng mga ginawang dragon. Sa pag-iisa lang ng buong kaharian ng mga ginawang dragon magkakaroon ako ng karapatan na harapin ang banal na emperador. Sabi ng bida, Binata Ling, dahil may malalim kang pagmamahal kay Long Yuyin, bilang pinuno ng sekta ng banal na mga balahibo, natural na hindi ako pwedeng maging hadlang. Tawagin na lang natin si Long Yuyin para tanungin ang kanyang opinyon. Reaksyon ni Lingkong, ha? At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.